that he knows that he has a whole crowd of supporters, not just crowd, perhaps a huge part of the population in the Philippines Millions, who are sir. thinking of him every day, Yes. are wishing him the best and wishing for his return as soon as possible. Yes. And as I said, this is just a fraction of the mail that we're receiving. Yes, sir. And I've been tasked to take this back today and to sort through it and to let him know, each and every person who is writing to him, because it means a lot to him. He knows that he has followers, he knows that he has supporters. I'm ready to answer any questions. Attorney, on behalf of the Filipino people, how is our former president? He's in good spirits. When As you I said, he knows okay, he knows. the sheer amount of mail that he's been receiving. Physically, he can't go through it. Okay, So he's asked me to do that. okay. Does it also mean, sir, that it is an additional work for you to do this? Would you rather have? I don't regard this as being work. I regard this as being a pleasure. Perfect. To bring the support of the Filipinos to the former president. Thank you, sir. Also, sir, with respect to your statement respecting the judicial process, do we have a timeline for that, sir? The judicial process? Like in general, like is Well, it what I can months or perhaps reveal years? is that in the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps at the beginning of next week, Okay, but no more than in 1 week, we'll be filing our jurisdictional challenge. thank you, sir. Because in relation to that, sir, there are also questions from the Filipino people that some of the judges has expressed already statement that they are sort of against the former president. But is it that having him here in ICC already statement that they have jurisdiction already to the former president, sir? I'm not aware of any comments expressed by ICC judges. I'm certainly not going to comment on that Okay. allegation. I find it hard to believe. As far as I'm concerned, the ICC is a court which will hear our application and will apply all due process. I have full confidence in the judges at the present moment in time. Thank you, sir. I have no reason to believe anything else. Thank you, sir. Yes. Attorney Kaufman, recently Vice President Sara Duterte confirmed that she is part of the arrest list of the ICC. What are your comment about this? She's part of what? Sorry, could you repeat the question? Arrest list. Arrest list. I don't know anything about an arrest list. You can have to ask that question to the Office of the Prosecutor, to Karim Khan. Okay. How about that? Because, sir, in relation to that, the mindset is that we are afraid that it's going to be another Filipino going to be surrendered here again in the ICC. So, Once again, I can't comment. I'm here to do one job and one job only. Not to represent other people. Okay. I'm here to represent the former president. okay, sir, clear. Yeah, maybe in line that will the incumbent Vice President face the same fate as her father, and how do you perceive these cases' potential impact on the principles of international criminal law, particularly concerning the prosecution of former heads of state? That's a very, how can I say, apropos question at the present moment in time. There are heads of state who have been targeted, including a head of state in my country, from where I come from. Once again, it's a very contentious issue. And I'm not going to start talking about that in the media. It's an academic debate on it as well. Yes. So really, it's not relevant to my representation of President Duterte. Sir, are you confident that there will be a favorable response to the application of your jurisdictional strategy? I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Okay. Sir, are you confident that former President Rodrigo Roa Duterte will be brought back to the Philippines before even the confirmation of charges? That is certainly my ambition, yes. Okay. Do you have a message to the Filipino people who are closely following the development of the case of our former president that we love and adore, sir? As I've told you already, just respect the process, trust us as his lawyers to do the job properly, and we hope that we will bring the right result home. Sir, on behalf of the Filipino people, we are praying for you. We are hoping for a positive response or result through all of this. We can't wait to welcome our former president back home to the Philippines, and it's through you and your team. We always pray for you that God will give you the wisdom. Thank you very much. It means a lot to me, and it means a lot to him as well. May I also say, Yes, sir. I have been following the proceedings in the Senate. I've even read the final report. Yes. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. That's correct. Mention has been made of the arrest. Mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling, and they support our arguments as well. So Are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? there are definitely arguments that can be derived from that report and will be used.
reference will possibly be made as well. Thank you so much for that, sir. We can't wait for you to tell us that your argument is accepted and the president will be brought back to the Philippines. Thank you very much. You're welcome, sir. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Matuwa ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasulkuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do, the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target na rice. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ng ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders dun sa Cebu or retailers kung pinakailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Yun. At 20 pesos. Ay, nako, parang RJ, ano masasabi mo dyan? Alam mo, nakakahiya talaga tong gobyerno na to, no? Biruin mo, may pera na kayo ng gobyerno, pero 20 pesos lang ang kinaya nila. Ito pa, timing sa eleksyon, at ang matindi dito, kala mo tumatakbo si Marcos kasi may mukha niya pa eh. Hindi kagaya ni, paris kayo kay Pastor Kibuloy. Biruin mo, eto, sinabi ko nga, may pera na ng gobyerno, 20 pesos lang. Si Pastor Kibuloy, isang kaban, binibigay ng libre. Ganyan katindi. Hindi lang bigas. Hindi lang bigas, may grocery may pa. mga grocery At hindi pa. lang hindi lang basta yung masasabi natin na mumurahin. Hindi, talagang quality. Ganyan katindi yan. Paano pa pag napapasok yan si Pastor sa Senado? Totoo yan. Mas malaki ang may bibigay niya. Ayun na nga. Ito kasing bigas na to, yung 20 pesos na kilo ng bigas na kung iposisyon nila, akala mo, yumaman na Pilipinas. Ito pong na to, lagi natin ipapaalala, may subsidy po na galing sa budget ng gobyerno para maging 20 pesos ang presyo netong bigas na ito. Meaning, binili po nila ng mahal yung bigas dyan sa mga farmers, tapos ibinenta nila ng palugi sa 20 pesos na halaga. Tama lang naman na mailagay ang muka ni Bongbong Marcos dyan sa plastic bag na yan. Kasi plastic din naman siya. So karapat-dapat lang na nandiyan dyan siya sa na yan. Pero tinan mo gumastos na tayo doon sa bigas itself. Gumastos pa tayo sa pag-imprenta
ng kakapalan ng pagmumuka nitong presidente Yes. natin na mailagay dyan. Promise fulfilled. Ang tanong, Pwede- gaano katagal? Pwede ba magmura? Ha? Pwede Bawal. ba Bawal. Bawal lang. Pero yun ang lagi natin sinasabi na subsidized na ng gobyerno. Lugi ang gobyerno dyan. Sa bawat isang kilong bigas na nabibili at ibinibenta dyan sa Cebu, merong pera ng gobyerno na nasasayang na dapat napupunta sa mas magandang mga proyekto. Correct. Kasi kung ang presyo ng bigas dahil sa makinarya, dahil sa programa, naging natural na 20 pesos, hindi siya artificial, magbubunyi tayo. Baka gusto mo, bongbong, ipatato pa kita sa pisngi ko. Oo. Kaya lang hindi pinipeke ninyo yung pinipeke ninyo yung mga tao, binubudol ninyo yung mga tao Hindi ba? 20 pesos nga ang benta, pero sa kabila naman nun, nalugi naman tayo. Kasi imagine kung nabili natin to ng 30. Itong bigas na ito, tapos ibinenta natin ng 20. Lugi tayo. So, lugi tayo. Ang masaklap nito, taxpayers' money, Correct. yung ginastos natin para mabili ito, at ibinenta natin dun sa mga nagbabayad ng buwis. So, panigabagong paggigisa na naman ito sa sarili natin mantika. Partner Jay. At ang masama pa dyan, patando kasi yung mukha mo. Nagteteng naman. Kasi walang ulam Magpinsan talaga sila, no? Ganyan din yun. Oo, no? Tama. Si Boy Ayuda, si Speaker Martin Romualdez, ganyan din. Nakasalpak din yung mukha niya dun sa plastic. So, ginayan din ngayon ni Marcos. Hindi, ito, lilinawin namin, etong bigas na to, kasi baka sabihin nila, hiling kayo ng hiling noon, Banateros, na ipatupad ni Marcos ang 20 pesos na bigas. Ayun na nga, noon. Ngayon na tinupad, bakit parang nagagalit kayo? Actually, Ganito yun ang kasi- nila. Yun ang sinasabi nila. Oo. So ganito kasi yan, una-una kasi dyan, ang maunang maapektuhan po dyan, yung mga kababayan nating mga magsasaka, na dapat tapos ito pa, yung pera nga ng tax, yung mga nagbabayad ng buwis, parang ginisan na nga ulit tayo sa sarili nating mantika dyan. Bibilin ng mahal, tapos ibibigay sa atin ng mahal. Bakit nung time nung namimigay si Martin Romualdez ng ayuda, kung iisipin nyo maigi, parang parehas lang Ayuda parang, rin yan. parang nilagyan mo lang ng presyo yung ayudang ipinamimigay. At ang pinakamalupit pa dito, yung iba nga nagre-reklamo. Ang tanong kasi dyan, safe ba yan? At saka yung hanggang kailan yan? Hanggang kailan? Kasi ang kailangan ho natin, lifetime na Yun. mababang presyo. Ayun, Time. Yun talaga. English yun lifetime na mababang presyo ng bigas. Hindi yung pagtapos ng eleksyon, mawawala na. At yung safe, syempre. Hindi naman mga kahit nga matatanda, baka baka magka-impatyo kasi nga may mga nakikita akong mga video na may mga dilaw-dilaw, may mga itim-itim, Bukbuk. may mga bukbok. So, paano na lang, paano naman yung mga kabataan na makakain niya? Ayun yung pinakatanungan niyan, hanggang kailan at yung safe ba yung bigas na yan? Master? Ayun. Sinasabi na promise fulfilled. Kung marami na natulungan na nagugutom na Pilipino at sinabi ng mga Pilipino na hindi na sila nagugutom dahil sa bigas na yan, a promise fulfilled yun. Pero sana, yung pina-imprenta nyo dyan sa plastic na yan, binili na lang nyo ng sardinas para at least nung kumakain nung sila Laurel, nung bigas, may ulam sila. Oo. Kasi mga kaplastikan talaga Ikaw, Pilipino ka, kakain ka ba ng bigas lang? Sabi na lagyan mo ng ulam. So gusto nila ipakita sa mga Pilipino na ito, ibebenta namin ng 20. Kinakain namin. Pero sana naman, para naging totoo, nilagyan na ng ulam. At saka ganito kasi mga partner, yung mga politiko na walang nagagawa sa gobyerno, excuse me, na kahit pa paano, kailangan maging relevant sila. Kasi wala sila nagagawa Walang tumatatak sa isipan ng mga tao. So ang tatatak sa kanila, yung pangaran mo, a promise fulfilled, yung mukha mo doon sa plastic, noong bigas na sana binigay mo. Binenta mo pa rin naman yan ng 20 pesos So ngayon, galawan ito ng mga week. Galawan ng mga week,
at galawan ito ng mga tao na hindi alam kung paano pamuluhan ng gobyerno. Yung magpapasikat sila sa pamamagitan ng paglalagay ng mukha nila sa mga plastic. Ang malupit pa dyan, mas mahal pa yung plastic kaysa sa bigas. Yun lang. Eh, yung mga ganyan, magkano din yan eh. Yung may mga print na plastic. Eh, mas mahal pa ata yung plastic. Magkano yung nilalaman niya na bigas? Sabihin na natin 1 kilo or 3, di 60 pesos. Magkano yung paprint ng plastic? Nasa 100. Ay nako, sumasakit. Po. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Kasi po after nung announcement, marami yung lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong ibebentang 20 pesos na bigas. May we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito? Unahin po natin ang mga katanungan ni Miss Eden. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue, sa Bureau of Animal Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kadiwa. Ano po yung sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas? Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron po mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas ay galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang 2 birds in 1 stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. How do you convince the public that this is not a form of politicking, particularly because it is being launched weeks before the midterm elections? Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Why wasn't it possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise made during 2022, around 3 years ago?
Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maigagawa ito, ay maisasagawa ito. Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon para makapagbigay din po ng subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta isinasagawa. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay at kung kakayaning magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo, ay dapat pong gawin lamang. Ma'am, final question from my end. How sustainable, how confident are you with regard to the sustainability of this project, considering that the government is subsidizing a big portion of the amount and it's not the actual cost of production for farmers? Yan naman po ay sinasabi na masusustain hanggat December. Ito pong taon ng December. At ang pinag-uusapan po ngayon ay sa susunod na taon ay maaaring maisama na po ito sa budget. Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Ayon po sa Stratbase SWS survey, sa ika-4 na sunod na buwan po ay muling tumaas ang bilang po ng mga pamilyang Pilipino na nagsabi pong sila ay mahirap. Nagtala po ito sa 55% noong April, katumbas po iyan ng 15.5 million kumpara po sa 14.4 million noong March. Ano po ang take dito ng palasyo at kung masasabi pa rin po ba natin na natutugunan po ng mga anti-poverty programs ng administrasyon ang sitwasyon po ng ating mga kababayan? Lahat po naman ng lehitimong survey ay kinikilala at kinukonsidera ng pamahalaang Marcos. At aking lamang pong i-quote ang sinabi po ni Secretary Balisacan. We understand that poverty incidence can be dynamic. In particular, self-rated poverty surveys are sensitive to inflation, particularly the price level of commodities commonly consumed, say food, transportation, etc., prevailing at the time of the survey versus what it was in the recent past. Dahil po dito, dahil mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos, papaluwigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang talagang ninanais at pinapalawig pa po ang programa para ito po ay matugunan. Kabilang na po rito ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nandiyan pa rin po ang programang Walang Gutom program ng DSWD. Idagdag pa po natin ang patuloy patungkol dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at isama na rin po natin ang school-based feeding program. Ilan lamang po ito sa mga programa ng Pangulong Marcos para po maibsan ang anumang kahirapan na nadadanas ng taong bayan. Although sinasabi po natin na ang poverty incidence according to Secretary Balisacan ay dynamic po.